problema yan. Magandang umaga po, Senator Francis Tolentino, si Erwin Tulfo po ito at Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV Nationwide at Radyo Pilipinas. Good morning, Sen. Magandang umaga po, Kong Erwin, at magandang umaga sa Morning inyo po. mga tiga-subaybay at Merry Christmas. Okay, Merry Christmas po. Buti po ay napansin ho ninyo, finally, meron na hong nakapansin ito dahil napakatagal na ho talaga. Ay karamihan pa, ang kawawa, lalo na yung mga bagong bili na motor or ilang buwan na mapadaan sa mga checkpoint ng polis, nasisita. Pero sinasabi ng rider, sir, hindi po nabibigay. Ayaw naman maniwala sa checkpoint, Sen. Mabuti ito ay you brought this up, Senator Tolentino. Ganito po kasi, Kong Erwin, nakita ko sa Cebu, Opo. nakapila sa mall yung mga driver ng motor para kumuha ng authorization certificate. Oh. Magpoponban lang po yun. Magbabayad sila ng 40 pesos para wag sila hulihin. At pag sila naman ay hinuli, 5,000. Dakto po, Diyos ko po. So, in-extend po yung deadline pa namin, in-extend ng December 31. So, approaching yung December 31, nagrereklamo rin yung mga driver ng motor, nahuhulihin na naman sila. Pero ngayon po, 2 hours ago, nag-issue ng direktiba ang LTO na suspended indefinitely muna yung circular. Kasi nga, yung pangako nila na December 31 na kukumpletohin yung plaka, ay hindi nila kaya. Inamin nila na sa July 2025, hindi na ho natin maintindihan itong LTO, gaya dito sa NCR. Pinakamalaki po yung income nila sa NCR ng LTO, and yet, pinakamarami rin plaka ang hindi ma-produce. Sir, ano raw ang binibigay nila na dahilan sa inyo? Bakit taon na po binibilang nito, yung mga plaka ng motor? Anong reason po na binibigay nila? Mabagal daw yung production. May backlog. Kahit 24 hours na sila. Kaya ang sabi ko, may bago naman tayong procurement law. Bakit hindi kayo outsource sa Visayas, sa Mindanao, sa Luzon, sabay-sabay na mag-manufacture ng plaka kasi hindi nyo na kayang habulin yung 9.1 million na backlog. Paano nyo habulin yan? Araw-araw may bumibili ng motor. So hindi nyo na kayang habulin niya. Kaya ang ginawa po namin sa Senado, Kong Erwin, yung doble plaka law, kasi may plaka sa harap, may plaka sa likod, single plate na lang sa likod na lang para mabuwasan din itong backlog. Tama. So hindi rin nila mahabol. So, hindi ko maintindihan kung anong problema rito. Baka yung inefficiency na o baka hindi nagbabayad sa supplier nila. Pero ang hirap pong maunawaan dahil taon na po ito, Kong Erwin. Pero alam mo, Senator Tol, maraming matutuwa sa inyo yan dahil nasilip ninyo dahil problema talaga ito, lalo na ng mga rider dahil pinagkakitaan din ito sa lansangan ng mga police, ng mga enforcer. Pag walang plaka, si mamang rider, mga delivery boy, walang maipakita at sinasabi, ayaw naman maniwala. So, para hindi maantala sa kanilang delivery, mag-aabot na lang na 50, 100 para hindi na maperwisyo. Opo, yun nga isang kausap kong rider kahapon, Kong Erwin. Nung binili niya yung motor, hulugan, wala pa siyang anak. Ngayon, 7 years old na yung anak niya. Wala pa rin siyang plaka. Wala pa rin plaka. Umaangkas na rin sa kanya yung anak niya. Nung bilihan ng motor. Ganong katagal, Sen? Ganong katagal, Sentol? Hindi na nga ako natatawa na rin ho ako, pero kawawa naman talaga. Plaka Tama lang po, yun, tama. sir. Plaka lang yun. Dapat yung plaka, pagbili mo ng sasakyan, nandun na ang number mo Oo nga, mga ilang araw lang dapat yan. Dito, So anong plano nyong gawin ngayon dito, Sen? Next year, anong gagawin ho ninyo doon? Paano, ano kaya maganda gawin? Siguro po, ang nakita ko rito, Kong Erwin, i-privatize na yung yung pag-issue ng plaka, lalagyan na lang ng verification sticker ng LTO para wala namang abuso. Mas mabilis pagbili po ng bagong motor, nandun na yung plaka. Babayaran na lang ng LTO. Kung iaasa po natin sa LTO na dahan-dahan, wala na hong mangyayari niyan Kong Erwin. Nakailang palit na ng LTO chip, yun din ang problema nila. Maganda nga po at maraming yung nagme-message sa amin ngayon, natutuwa. Sabi, yehey, palakpakan kay Senator Tolentino dahil muli po nabuksan ninyo yung issue na yan.
Opo, opo. Oo, Yung hindi lang po kotong sa pag nag-deliver po sila ng pagkain, yung mga Opo. rider, Yes, sir. at wala rin plaka, hinuhuli rin ng mga security guards yun. Ang dami ang laki ng sakit ng ulo nila. Hindi naman nila kasalanan po yung Kong Erwin, Aljon. Baka ho, dahil napakarami pong mga isinampang kaso naman dito sa LTO na mga natalo na mga kontraktor. Kasama Dinig po ko yun parang sa ganun ang ginagawang, narinig ko eh. Opo. Dahilan. Pero ngayon pong Christmas season, talagang order na ng mga, kahit yung mga nagki-Christmas party ay hindi na nagluluto, order na ng pagkain, lahat po yan ay naabala. Oo nga, Okay, so maganda yan. Yung procurement siguro, tsaka yung bidding, tama. ayusin po, sir. Anyway, Sen, nako, maraming salamat po at you brought that up. Talagang mabuhay po kayo. Marami pong matutuwa ng mga rider po natin. Maraming salamat po, Congressman Erwin, at mabuhay po kayo. At Merry Christmas po sa inyo. Thank you po. Maraming salamat po. Senator Francis Tolentino, bayan! Aba? Ay. Ito. Ayan. Ito rin yung LTO. Ayan na. Si Attorney Greg Pua, ang Executive Director ng Land Transportation Office. Magandang umaga, Attorney Pua. This is Congressman Erwin Tulfo and Aljo Bendio. Live po tayo sa PTV at Radyo Pilipinas. Good morning, sir. Good morning po, Kong Erwin. Good morning po, Sir Aljo. Morning. Magandang umaga rin po sa lahat po na nakikinig po sa atin. Saan po nagkakaproblema? Kasi we just talked to Senator Tolentino at marami daw nagrereklamo sa kanya ng mga itong license backlog, lalo sa mga motorsiklo, mga rider natin. Saan ho ba talaga nagkakaproblema, Attorney Pua, para malaman ho ng mga na nakikinig sa atin ng mga nagmumotor, mga may-ari ng kotse. 12.5 million ang backlog sa mga kotse sa sasakyan, 4 wheels. 9.1 sa motorsiklo. Ano ang problema dito, Attorney Pua, sir? Opo, Kong Erwin, nung pong nag-assume po si Asik Vigor Mendoza at ako po ay nag-assume na Executive Director, dinatnan po natin yung backlog. At that time po, ang backlog po is nasa 13 million po sa motorcycle. Okay. Itong backlog po nito, mula pa po noong 2014, atin pong inaral po yung history, nagkaroon nga po ng problema doon sa procurement, nagkasuhan po, Kasuhan. nagkaroon po ng disallowance hanggang sa na-settle po once and for all. Dumating po tayo sa Sir Kong Erwin, meron pong nanalo na po na bidder na magdi-deliver naman po ng blank plate. Na fully deliver naman na po nila ito. Kaya lang kulang pa rin po yung pong naibigay na budget at that time. And then ang isa pong naging cost din is yung production po. So ang ginawa po ng ating Asik Vigor, ginawa po natin 24/7 ang operation ng ating planta. Na bawasan naman po yung 12 million 13 million na backlog po sa motorsiklo na plaka po. Ngayon po nasa 9.1, and then we diverted, sabi nga po ni Senator Tol kanina, i-privatize. Meron po tayo nag-procure po tayo ng finished plate na po. Bala po sabay ang production habang gumagawa po ang ating planta, meron din po tayong pre-procure na finished plate na po. So, ang commitment po natin sa Presidente, matatapos po itong backlog by June 2025, and then we're working triple time po para po ma-deliver po ang ating commitment po sa Presidente. So, sigurado na po yan. Hindi lang sa motor, pati sa mga kotse na rin, Attorney Pua? Yung sa kotse naman po, Kong Erwin, ang ating base po sa ating datos, yung backlog po natin ay yun na lang pong replacement plate, yung around 1.5 po, nagsimula po ito 2.1 nung pumasok po si Asik Vigor, na ibaba natin to ng 1.5. Bali ang ginagawa po kasi natin ngayon, Kong Erwin, 1 step forward, 2 step backward. So meron po tayong mga advanced production para po yung bago hindi na po makadagdag sa backlog. Meron na po yan, ready plate na po yan. Pagkabili po ng bagong sasakyan, meron na pong naka-assign na plaka diyan, ibibigay na lang po. Ang naging problema lang naman po na nakita rin po natin nung dumating po tayo is dun sa dealer side po yung distribution. Kasi pag binibigay po natin sa dealer, hindi naman po na i-distribute ng mga dealer kaagad po sa mga may-ari po ng sasakyan o ng motor. Okay, my last question, Attorney. Have you informed the enforcers, traffic enforcers, police, na
para makaiwas itong mga rider natin kasi nagiging gatasan po sila pag walang plaka. Nakausap niyo na po ba ang PNP, ang MMDA o mga local enforcement units, sir, na ika nga na bigyan ng leeway ang mga rider natin, Attorney Pua? Opo, Kong Erwin, in fact po meron po tayong memorandum circular po dyan na kapag po ang isang sasakyan wala pong plaka, ang una pong gagawin dyan, hindi po huhulihin, Kong Erwin. Bagkus po, pipicturan po yan ng enforcer, titignan po kung may ORCR or kung may sales invoice, pipicturan po natin, tapos hahanapin po natin sa ating datos kung naigawa na po yung plaka. Pag nagawa na po, aalamin natin na kanino na naibigay na pa dun sa district office or naibigay na ng district office po sa dealer. Kapag po nakita natin na na-deliver na sa dealer yung plaka, sinusokos po natin yung dealer. Pinagpapaliwanag natin bakit itong sasakyan na ito wala pang plaka. Nung time na ganito, binigay na po sa kanila ang plaka para sa sasakyan na iyon. Wala pong huli, Kong Erwin. Bagkus po yun po yung aming way para ma-determine po, mapuwersa rin yung mga dealer na ibigay po ang mga plaka na idinideliver ng LTO sa kanila at kailangan nilang i-deliver po sa mga may-ari ng sasakyan. So hindi nyo na itutuloy muna or itutuloy pa rin starting January 1 itong mga temporary na mga plate number, Attorney? Nag-issue na po ang ating Assistant Secretary Vigor Mendoza po ng memorandum deferring the implementation Okay. of that Sige memorandum po. Maganda circular po yan. until further notice po. Sige po. Alright, okay. Opo. Malinaw. Attorney Greg Pua, Executive Director ng Land Transportation Office. Thank you for joining us this morning, Attorney. Magandang umaga po. Salamat po, Kong Erwin. Salamat po, Sir Magandang Aljo. balita yan.